Kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God, para sa isa na namang pagayag na aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban. Nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Sa lahat po ng mga patuloy na nakikinig ng mga tunay na aral na katotohanan ng ating pong pastor, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Narito na pong muli si Pastor Leonides. Dalawang live yan Well, sana magkaroon na ng umaga buong Pilipinas at buong daigdig at magkinig kayo mabuti dahil ang Diyos ay galit na. Gusto na niyang malaman nyo ang lahat ng mga bagay na gagawin niya para hindi kayo magulat. Kaya pinaunahan ko na kayo ngayon na ang Diyos ay hukom talaga. Basahin, awit 94. Kung meron kayong hukom sa lupa, kako sa inyo, hukuman ng lupa, may hukuman sa langit. Sinabi ko na sa inyo. Dahil ang mga hukuman nyo sa lupa, walang kwenta, walang kabuluhan, walang naayos na problema. Dahil naghari ang kasamaan dahil sa inyong kagagawan, dahil ang hukum ninyo ay walang ngipin. Walang ngipin o nababayaran? Walang ngipin nga. Dahil kayo ay nasusuhulan. Sinabi ng Diyos yan, mula pa nung araw nung una, nasusuhulan ng mga hukom sa lupa. Hanggang ngayon, yan ang dahilan kung bakit sumama ang kapaligiran sa buong daigdig. Basahin mo. Awit 94. Pamagat. Tinawagan ng Panginoon upang ipaghiganti ang kanyang bayan. O anong bayan ng Diyos? Yung tinatawag na Jerusalem na bumababa mula sa langit at yung dating Jerusalem na nagiba dahil sa kawalan ng batas hanggang ngayon. Basahin mo. O Panginoon, ikaw na Diyos na kinaukulan ng pagiganti. Ikaw na Diyos na kinaukulan ng pagiganti. Sumilang ka, bumangon ka, ikaw na hukom ng lupa. Ibigay mo sa palalo ang pagiganti sa kanila. Panginoon, hanggang kailan ang masama? Hanggang kailan magtatagumpay ang masama? Sila'y dumadaldal, sila'y nagsasalita na may kapalaluan. Gets nyo? Dahil sa kayabangan ninyo kasi kapalaluan yan, nakala nyo, hawak nyo ang buong daigdig at napayapa nyo ang buong daigdig, wala namang kapayapaan kundi kaguluhan. Nagmamalaki pang araw. Sabi kasi dito, lahat ng mga gagawa ng kasamaan ay nagmamalaki. Alright, ito ang nakita ng Diyos. Kaya sa mga aklat na yan na binitawan ng Diyos sa bibig ng mga propeta, lalong-lalo na si Haring David, dahil panahon yun, si Haring David ang magdirigma ng Diyos at nakapagbalita sa mga bagay na dapat gawin sa harapan ng Diyos. Pero hindi niyo pininiwalaan hanggang no panahon ni Jesus. Hanggang ngayon, hindi niyo pininiwalaan ng mga pahayag ng mga propeta. So, Diyos ay galit na at siya na ay gusto magiganti. Kaya yung paghiganti niya, lahat ng bansa nga na hindi pasakop sa kanya kapangyarihan at hindi naniniwala sa ebanghelyo ng kanyang anak na si Jesucristo ay parurusahan ng kamatayan.
Kaya yan, nagaganap na sa buong salibutan. Mula sa matibang bansa na nagkakagulo hanggang ngayon, mula sa China hanggang sa ibayong mga kaharian na sa lupa, na lahat na hindi pasakop sa Diyos, sa larangan ng pananampalataya, ay kanyang pagigantihan at ang tabak niya ay nakabunod na. Ano yung tabak? Yun ang sagisag ng hukuman ng langit. Isang tabak at isang timbangan at hatulan niya bawat isa ayon sa kanilang mga gawa. Sabi ng Biblia. Ngayon, ano yung gawa ninyo? Kayo'y namahala. Sabi na Jesus, naupo kayo sa luklukan ni Moises, tapos sa lahat ng sinasabi nyo, hindi nyo ginagawa. Sinabi nyo, magigiting kayo mga pinuno, kaya nyong payapain yung bayan, kaya nyong pasaganain, at lahat yan ng mga pangako sa pamagitan ng larangan ng pamumulitika, ay hindi nyo nagawaan yung mga pangako, at kayo'y napulaan na yung anak ng Diyos na si Jesus noong panahon pa. Sa Matthew 23:1. Matthew Kapitulo 23, talatang 1. Nang magkagayon nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad, na nagsasabi, nagsisiyaw po ang mga eskreba at mga fariseyo sa luklukan ni Moises. O ano yung luklukan ni Moises? Hindi ba siya ang pinuno sa bundok ng Sinai nung panahon niya? Siya ang ginawa ng Diyos na pinuno. Sa makatuwid bagay, yung mga namumuno ng bayan. So, si Moses na inilagay na pinuno sa Israel nung panahon niya, ginaya ninyo na kayo ang mamumuno sa bayan ng Diyos, yung tinatawag na mga Kristyanismo. Dahil ang mga Kristyanismo, follower ni Jesus, bagamat mali-mali ang pagsunod, sila rin ay mahatulan ayon sa kanilang magawa. Dahil ginagamit lang nila ang pangalan ni Jesus sa pakikinabang, pagkakapirahan, lahat yan ay mahatulan pagdating sa harapan ng hukuman ng Ama. Kaya sabi daw sa Roma, Kapitulo 16, basahin. 18. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at may inam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. O yan ang unang mahatulan, ang mga nagpapanggap ng mga pastor, nagpapanggap ng mga propeta, at nagpapanggap ng mga alagad ng Diyos, ay wala lang ginawa kundi magpayaman. Lahat yan ay haharap sa hukuman ng Diyos. Tandaan nyo, tuloy mo yung Matthew 23, yung mga nakaupo sa luklukan ni Moises, sa trono ng tinatawag ng yung paggugobyerno. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipagutos ay gawin ninyo at ganapin. Datapat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa. Alright, ano yung lihim yung ginagawa? Hindi ba yun ang sinatawing paninindikato, sindikato, scam, pangi-scam, pandaraya sa mga taong walang malay sa batas? Dinadaya ninyo? Hindi ba yan nangyayari? So, maliwanag yung sinabi ni Jesucristo noong panahon niya. Kaya nga si Jesucristo, hindi naman dayo kay Pilato dahil hindi niya matanggap yung kanyang pag-akusa. Kita na, yung inakusa kayo na ganito. Ang akusa po ni Tate Eduardo Miranda, ang gobyerno daw po ang pinakamalaking sindikato sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Alright, alalahanin nyo na meron lang saksi ng Diyos na siya si Miranda. Eduardo Miranda. At marami pang iba, tandaan nyo ha. So, yan lang muna pakilala ko sa inyo dahil siya ay matapang at handang humarap sa inyo sa hukuman man ng tao o hukuman ng langit. Mayroon siyang sapat na ebidensya. Dati po siya taga Malacanang Alright, so ngayon, sa panahon natin,
naganap yung sinabi na Jesus na walang lihim na hindi mabubunyag. Tandaan nyo ha, walang lihim na hindi mabubunyag. Ano man lihim nyo, mabubunyag dahil si Jesus ay manghula. Kahit na ang Diyos ay manghula. Sige, basahin. Jeremias 19, 17. Jeremias Kapitulo 17, talatang 9. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. So, ayon do kay Pablo, sinabi niya rin nung araw pa na tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Basahin. Roma Kapitulo 14, talatang 11. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod, at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos, kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Kasi, hindi ba sinabi ko na sa inyo, kung meron kayong hukuman sa lupa, may hukuman sa langit. At tayong lahat ay harap doon. At lahat ng dila ay magsusulit. Ibig sabihin, magsisi na kayo dahil yan ang offer ng Diyos. Bago kayo mahatulan dahil individual na paghatol ito. Tandaan nyo ha, individual. Lahat na akusado haharap sa hukuman ng langit. Sino ito mga akusado? Awak ni Miranda ang pinatawag na ebidensya na kayo lahat na politiko raw sa buong Pilipinas, kayo ay inaakusan niya sa pandarambong na tinatawag ninyo. Kasama raw po dyan yung mga katulisan, kapulisan. Sabi niya kasi, katulisan eh. Membro ng gobyerno yan. Walang makakatakas yan. Basta membro ng gobyerno. Mandarambong, sabi ni Miranda. Ito ba totoo o hindi? So, kung hindi nyo aminin na ito totoo, tayo lahat ay harap sa hukuman ng Diyos. Dahil ang Diyos ang nakakalam sa lahat ng ating ginagawa. Kaya ang pinapayo ko sa inyo, dahil inoffer ko na sa inyo noon, Mr. President, na mag-aral muna tayo sa Biblia bago ko iset ang hukuman ng langit. Dahil hawak ko ang hukuman ng langit at bubuksan ko ito kung paintulad niya at tayo nang ay harap sa hukuman niya. Dahil siya mismo ang haharap bilang huwes o hukom sa lahat ng bagay. Ang magsinungaling, patay. Kaya, di ba binatas ko kayo noon? Kaya mag-altay na ebanghelyo muna bago ko buksan ang hukuman ng langit para kahit ko kayo na magsisi o aamin sa inyong mga kasalanan. Dahil pag kayo hindi umamin sa inyong kasalanan, sabi ko sa inyo, patay ang tao. So, para hindi kayo mamatay, magsisi lang kayo at tatanggapin kayo ng Diyos. Dahil yun ang sinabi niya sa banal na kasulatan at yun din ang tinuro nyo sa akin. Nandun sa Isaias 1:18, di ba ganoon? Di ba sahin? Ulit-ulit na ito pero di paniwalaan. Ngayon, ganapin na natin. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan na maging tila mapula ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula ay magiging parang balahibo ng tupa. O ano ibig sabihin yan? Kahit na makapal pa sa mukha nyo ang kasalanan nyo, patatawarin kayo. Basta magsisi kayo, magbalik loob lang kayo sa Kanya. Dahil siya ang magpapatawad sa anumang kasalanan ng tao. At yan ay pinagkaloob niya kay Jesucristo. Kaya nga lang, hindi nyo pinawalaan si Jesucristo noong panahon niya. Ngayon, sa panahon natin, ako na ang tatayo bilang utusan ng Diyos o alipin ng Diyos para ganapin na lahat ng mga bagay nito. Dahil ayaw ng Diyos ngayon na lumala
ang pagkakasala. Dahil ang pagkakasala ay talamak na diyan sa Malacanang. Dahil sinabi niya mismo sa akin nung tsunami sa India. Hindi ba inistorya ko niya sa inyo? Ayaw ko mangyari sa Malacanang ang paggunaw sa Malacanang dahil sabi niya sa akin, pugad daw ng tulisan at magnanakaw ang Malacanang kaya gusto niya mawasakin noong panahon ni Gloria. Totoo ba na si Gloria ay tulisan at magnanakaw at lahat ng galamay niya ay tulisan at magnanakaw? Kaya nga nag-resign yung Hayatin sa pamagitan ni Dilima. Dahil hindi niya matanggap sa kalooban niya yung pangungurakot ng pera ng bayan. So, totoo ba lahat ito? Alright. Kung hindi nyo tanggapin ito na totoo, naganap na. So, haharap tayo ngayon lahat sa hukuman ng Diyos para siya na nga lilitis. Dahil hindi nyo alam litihin ang mga makasalanan. Kung lumilitis kayo sa makasalanan, kagaya na sinasabi ni Miranda, nasusulang kayo at lahat ng kaso ay dumadaan lang na parang hangin at walang katuturan ang paglilitis ninyo. Kaya nga ang sabi ng Diyos kay Haring David, noon pa magsisi na kayo at kayo mga hukom sa lupa, magtino-tino na kayo. Sabi ni Haring David, noon pa. Pero walang tumino hanggang ngayon. Walang tumino sa mga hukom sa lupa. Lalong-lalo na. Sino yung hukom ngayon? Si Dato Katarungan po, isa sa nakipaglabas sa mga hukom sa lupa dito. Hindi, yung nakaupo sa balay niya, naupo, hukom. Ay, hindi ko po kilala yung bago. Alright, kung sino man kayo na hukom sa lupa, pero alam ko, kayong lahat na senador, kayo mga hukom na itinalaga sa panahon natin, ano ang nakikita nyo nagaganap? Alam kong nakikita nyo pero binabaliwan na niyo ito. Kaya walang silbi yung pagiging hukom ninyo. Ilang buwan yan ang sabi ng Diyos. Ilang buwan po ba sila Captain Ray Valeros nandun sa Senado? Inilalaban nila yung mga nangamatay sa baksin, hindi man lang nila pinansin. Alright, isa lang kasi yan na dapat linisin ng mga hukom. O bakit? Kasi ang baksin ay naghari. Dahil ang baksin, alam kong may pera yan Ibig sabihin po ba lahat sila nabayaran? Talaga? Bakit hindi? Makalusot ba? Yung bagay na yan kung hindi nila inoprobahan sa Malacanang? Lahat sila naging pipi, lahat sila naging bingi, lahat sila nabulag ang mata. May pairal ba ang mga bagay na ito kung hindi inaprobahan ng mga hukom sa lupa? Presidente, senador, congressman, kung hindi nyo ayunan ito, hindi naganap. So, ito ay nakikita ng Diyos. Dahil sabi niya ng Diyos, mayroon bang may lilingid sa aking paningin? Ibig sabihin, nakikita ng Diyos ang ginagawa nyo. Kaya lang, nagpapatawad siya dahil wala pang mga alagad niya din sa lupa na handa na humarap sa inyo. Dahil sinasanay pa namin lahat ng mga hukom o alagad ng Diyos para humarap sa hukuman ng tao. Alright, so, bilang wala pang nakahanda, ang mga espiritu ay handa na humarap sa inyo kahit na ang Diyos. Alright, so, ngayon, dahil kagaya na sinabi ng Diyos doon sa Isaiah 1:18, kahit na pa makasalanan kayo, patatawarin kayo kung magsisi kayo, at kakasamahin niya kayo dahil gusto niya tayo ay makasama niya. Gusto niya tayo lahat na mapunta sa langit. Basta magbago lang kayo, patatawarin niya kayo at tatanggapin niya kayo bilang anak dahil tayo lahat ay anak ng Diyos. Sinabi ko sa inyo, ayaw niya na tayo ay mawalay sa kanyang piling dahil gusto niya tayo makabalik sa langit. Sinasabi ko na sa inyo noon pa, hindi yung paniwalaan. So, paano pagbabalik sa langit? Magbago lang kayo. At kami naman ay inuutosan kamukha ni
kamukha ni Ezekiel, inutusan ng Diyos para bigyan babala ng tao para sa pagbabago, para maligtas sa mga tao mula sa kamatayan. Sa basahin mo, Ezekiel 3:18 pa rin. Yun po ba sa pagka mamamatay yung tao? Oo. Doon po, ito, Ezekiel Kapitulo 3, talatang 18. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ng masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. O yan, ang bili niya kay Ezekiel. At yun din ang bili sa akin. Kaya pinangunahan ko na kayo ngayon. At sinikahit ko kayo sa pagbabago. Para hindi ako sisihin ng Diyos. Kung mamamatay kayo, dahil nakahanda na pagpatay. Tandaan nyo, isang lindol na malakas. Gusto nyo mangyari yun? O, ilan lang papatayin yung lindol na yan? Saan ba pupunta? Hindi ba niya sinabi kung sino lilindalin? Lilindulin. Hindi pa niya sinabi kung saan magaganap ang lindol. Eh baka sa Malacanang. Dahil noong panahon ni Gloria, sinabi ng Diyos mismo sa akin, Malacanang ay kanyang gugunawin. Kaya hiniling ko na yung lindol na yan ay hindi maganap at nangyari nga sa India. Pero namatay din ang marami sa India dahil sa lindol na yan, dahil sa tsunami ng galing sa dagat, at bumaha ang India at marami ring namatay. So, pinagsisihan ko yon. Sana, hiniling ko na lang sana na alisin na yung lindol. O ngayon, nagbabanta na naman yung lindol at malalakas na bagyo na sunod-sunod. O, nangyari na Yolanda, nangyari sa Bisaya yan, ano yun? Sa Odette. Si Odette. Gusto nyo mangyari uli yon? Sumunod pa yung paing. Sinabi ko sa inyo, ayaw ko mangyari yan eh. Dahil kayo tao na kamukha ko. Kung ako mismo, loko, nung panahon ng 70s, nagbago ako at tinanggap ako ng Diyos bilang anak. Kayo pa kaya? Kahit na loko kayo, patatawarin kayo ng Diyos at tatanggapin kayo bilang anak. Dahil yun ang sabi niya sa Isaiah 57:15. Matagal ko nang pinipacebook sa inyo ito pero hindi maniwalaan. Ngayon, linawin na natin para maintindihan nyo mainam na galit na Diyos at kailangan niya magganapin ang pagpatay sa inyong lahat. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatan sa mataas at banal na dako, na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba. O, tignan niyo, para hindi kayo mamamatay. Nakatahan siya sa isang mataas na banal na dako. Sinabi ko na sa inyo, nandito na siya. Ito ang kanyang kariyan. Maliit lang ito. Tandaan nyo Pero kung pagtulungan nyo itayo, lalaki ito. Kung tangkilikin nyo ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nyo kasi paniwalaan Ngayon, galit na. Kung maganap itong galit niya at hindi ko alam kung saan ganapin. Luzon ba? Visayas ba? O Mindanao? Pero isa lang daw pong matitiyak, maraming mawawala. Talaga raw, maraming mamamatay. O ngayon, kung itong mga hula na ito ay hindi paniwalaan, para kayo mga tao ng panahon nung una, para kayo mga tao ng panahon ni Noe, nung sinabi ng Noe na magkakaroon ng baha, interesado silang makita ang baha. Ganon din po sa panahon ng mga apostol. Sabi ng mga apostol, Panginoon, kailan ba talaga mangyayari ang pagguna sa sanlibutan? Alright. Tanong sila ng tanong. Ibig sabihin, interesado silang makita ang tunay na eksena ng paghukom ng Diyos. So, ganapin natin ito. Dahil tayo lahat ay harap sa kanyang hukuman at bawat isa ay magsulit at kung hindi aamin bilang siya umakusa sa inyo, mamamatay kayo talaga. Yan ang sinabi ko sa inyo.
lahat na hindi aamin sa kanilang kasalanan, mamamatay. Dahil hindi ko alam kung anong kasalanan niyo. Siya nakakalam. Ito po yung hukuman sa langit. Yung... Bagamat alam ko, yung kasalanan yung iba, sinasaysay ko na sa inyo eh. Sinaysay na ni Miranda. Pero hindi nyo paniwalaan si Miranda. Ngayon, back-uping ko si Miranda para maging saksi sa lahat na inyong mga ginawa. Dahil nakarecord sa kanya ang lahat ninyong ginawa noon pa. Tandaan nyo ha. So, maliban sa record niya, mayroong nakarecord sa langit na inyong mga ginawa. Tandaan nyo, at yun ang ebidensya para gawin niya ang narapat para sa inyo bilang paghiganti niya. Hindi ba binasa ko na sa inyo na bubunutin niya ang kanyang tabak at hindi niya raw isasauli sa suksukan hanggang walang maganap na paghiganti. Tandaan nyo, hindi na lang niya ibabalik sa suksukan ng tabak hanggang hindi niya mapatay at dapat niyang patayin. Dahil yun ang sabi niya na 3 years ago, patayin ang dapat patayin, kawan ang dapat kawan, at iligtas ang dapat iligtas. Yan ang bili niya sa akin. Ito po, Isaiah 13:9. Narito ang karawan ng Panginoon ay dumarating, mabagsik na may puot at mabangis na galit, upang gawing kagibaan ang lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalanan niyaon. O, kita na. Napakabagsik nga. O ngayon, hintayin pa ninyo yan. Hintayin nyo maganap yan. Okay. Kaya nga sabi niya eh, kahit na makasalanan kayo, kahit na maitim pa sa maitim ang kasalanan nyo, patatawarin niya kayo. Eh, hindi kayo maniwala. Gusto nyo maranasan ang lahat ng mga bagay nito? Hindi ko lang nga inaaproban eh. Dahil pinaglalaban ko pa rin ang inyong karapatang mabuhay. Dahil nakita ko na ang mangyayari. Nakita ko na noon ang panahon at mas matindi pa ron ang maranasan ng tao. Masaya kayo? Tuwang-tuwa kayo? Kung ganapin ng Diyos ito, para kayo panahon ni Noe, excited kayo makita ang baha. Ngayon, pinikula na yan eh. Kasi year 20,000, magkakaroon na ng tinatawag na dilubyo. Pinakita pa nyo sa TV yan eh. Parang interesado kayo na manood para ng TV. Naganap ba yung hula nila na year 2000 magunang mundo? Hindi naganap dahil maraming nagdepensa at nagtanggol. Yung mga takapagtanggol ng Diyos na kanyang mga alipin, humingi sila na habag at awa para hindi matuloy yung mga hula na yan. Ngayon, sa panahon natin, sinasabi ko sa inyo, kailan lang, isinara na yung pintuan niya. Ayaw na niya tumanggap ang mamagitan. Sino man propeta, hindi na niya tinatanggap para mamagitan. Ano yung mamagitan? Para pagtanggol kayo. Ayaw na niya ang tagapagtanggol. Dahil pinatay niyo yung tagapagtanggol na si Jesus. Kaya ito mga tagapagtanggol ito, ayaw niya na mangyari sa kanila ang ginawa niyo kay Jesus. Kaya hindi na niya tinatanggap ang pagkikiusap ang kanyang mga tagapagtanggol sa inyo. So, ganapin na niya. Ayaw ko mangyari ito eh. Pero, kailangan daw mangyari sa amin niya. Dahil kayo matitigas ang ulo. Ang sabi niya sa akin, sa Yolanda, at saka doon sa tsunami ng India, sampulan lang daw, magbibigay lang daw na sample. Oh, ito, serious na ito. Gusto pa ninyo, hindi na sample.
baka lulubog na Pilipinas. Dahil yun, sinabi niya, palulubugin niya Pilipinas. Naku po. Ganun na nangyari sa Atlantis. Isang pagtutok lang ng bulkan. Lubog ang Atlantis. Inistorya ko na sa inyo kung paano nawala si Atlantis eh. Hindi kayo maniwala. Talagang pinasisid ko yung kasangkapan ko dyan sa karagatan. At nakita niya yung syudad na Atlantis na sa ilalim ng lupa. Kasunod lang daw po ng Pilipinas. Lalo ng tubig. At yung Atlantis na yan, sinasabi ko sa inyo, karugtong lang ng Pilipinas. Nako kasunod na tayo. So, hindi kayo maniwala sinasabi ko. Pinatitigas niyo ulo nyo. So, ito naman ang hiling ko sa inyo. Kagalang-galang na presidente, kung maaari lang, kausapin mo lahat ng kagawan mo sa gobyerno sa pagbabago at maniwala na sa mga sinasabi ko bago maganap ang lahat ng mga bagay. Bago maganap ang mabangis na galit ng Panginoon. Ayaw ko maganap yan eh. Dahil marami din akong kamag-anak. Marami akong anak. May mga apo na ako, tandaan nyo. Madadamay ba ang mga ito? Dahil sa kagawan ng mga taong walang takot sa Diyos. So, ginagamit niya ako para sa ganun. Mapagbago lang ang isip nyo. Kagaya ni Ezekiel. Sito mo. Yung Ezekiel 3:18. Muli pagka ang isang taong matuwid ay lumilihis sa kanyang katuwiran. Ay, di pa sa 19 pala. Ganyan may kung iyong pagpaunahan ang masama at siya'y hindi humihiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit palitan mo yung siya'y, palitan mo na sila'y. Gayon may kung iyong pagpaunahan ang masama at sila'y hindi humihiwalay sa kanilang kasamaan o sa kanilang masamang lakad man, sila'y mamamatay sa kanilang kasamaan, ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. O, see? Ayaw ko na madamay. Kaya inunahan ko na kayo. Pinapaunahan ko kayo para magbago na kayo. Bago ganapin ng Diyos ng kamatayan ninyo at pananagutan ko kayo kung hindi ko kayo paunahan o palalahanan. Kaya pinalalahanan ko na kayo ngayon para sa ganun, hindi ako madamay sa inyong mga kasalanan. Okay? So, ngayon, dahil sinabi ko noon, hawak ko ang hukuman ng langit, ang kaharian ng langit. At ang kaharian ng langit ay may sariling hukuman. At ang Diyos mismo, ang hukom dito sa kanyang kaharian. At yung kanyang kaharian ay nandito na sa lupa. At gusto niya ang lupa o daigdig ay magbago. Dahil gagawin niyang paraiso ang daigdig. Hindi kayo maniwala. So, paano maging paraiso to kung wala na kayo? Ubos na kayo. Kumbaga, sinabi ang hula eh. Sabi ni Kristo Jesus sa amin, kailan lang? 3 buwan pa lang nakaraan. Wanted lang na populasyon ang mundo. Matira ay maghahari na siya. Kita nyo na. So, ito bang hula na ito? Hindi maniwalaan. Hula pa po ni Propeta Zacarias yan. Sinabi rin niya sa akin yun, 1970s pa. Makuha mo lang ang 1/3 na populasyon ng ating bansa. Magtagumpay na tayo. O alin sa dalawa gusto nyo? Lipulin yung 2/3 o kunin ko yung 1/3. At yung 1/3 na yon, sila ngayon ang mangaral sa inyo ng karunungan galing sa langit para magkaroon ng kapayapaan sa lupa. So makatwid po pala yung mga banalang po at mga mabubuting tao lang, yung mga matitira. Ayun, lahat sabi ng mga na Jesus. masasama. Pero ang sabi ng Ama sa akin, makuha ko lang yung 1/3 na banal. Ayun at sila na ang magtuturo sa inyo. Nakasama ko. Ito na nga po yun, Zacarias 13:8. Sige. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi ay mahiwalay at mamamatay,
Ngunit ang ikatlo ay may iwan. O, kita na. Talagang nakahula. Ang sabi naman niya sa akin, basta makuha ko yun sa banayad na panalita, magtagumpay na ang kapayapaan. Dahil yung 1/3 na mapili ng Diyos na alagad, ay sila ang katulong niya sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo para sa kapayapaan. Ngayon, maraming nag-Ebanghelyo, pero hindi kami magkakasundo dahil maraming mayabang, maraming mapagmataas. Kaya, kayo mismo, Mr. President, na mag-ayos ito. Dahil kayo ang pumirma sa kanilang relihiyon. Dumaan sa sekyan, ba't nyo inaprubahan kasi ang mga relihiyon? Pwede. Na siya nagpalala ng galit ng Diyos. Dahil di naman nila sinunod ang protocol na sinasabi. Protocol ng Diyos. Batas at palatuntunan ng Diyos. Ginagamit nila ang relihiyong pagkakapiran. Unang-una, yung Katoliko Romano. Pangalawa, Iglesia ni Cristo. Pangatlo, may mga born again, gaya ni Kibuloy. Ano nangyari? Seventh-day Adventist. Bigyan nyo, noong 1985, sinira na ng Diyos ang samahang, ano yan, yung Mormon. Dahil namemera sila. Ayun o, documented sa TV. Pinanood nyo sa akin, pinanood ko. Ganon din po sa Iglesia ni Cristo. O, Iglesia ni Cristo. Dahil sinabi lang nyo sa akin, lahat na peking iglesia, pababagsakin niya. Pero pilit pa rin binabangon ng kamalian nila. Ganon din po sa Romano Katoliko, bilyon-bilyong dollar ang binayaran nila sa mga kaso nila. So, nasusula kayo talaga. Ayun yung litisin ng mga kaso nito. Kaya dumami, lumala ang kasalanan ng tao. At ako rin nakagalitan, tandaan nyo ha. Dahil 48 years na ako manggagamot. Alam mo yung sabi niya sa akin, ulitin ko na naman ha, bakit mo pinararami ang makasalanan? Hindi mo ba alam na pinapatay ko makasalanan? Bakit mo pinaparami ang makasalanan? Ang sabi niya ko, Ama, sinabi mo manggamot ako eh. Kaya ginamot ko sila. Ayan, magaling na sila. Oo nga, sabi niya, magaling na nga sila. Pero loko-loko pa rin sila. Hindi pa rin sila nagbago. So, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin pala, pag manggamot ako, banalin ko sila para mabawasan daw ang makasalanan. so ibig sabihin po pala, yung mga tao naging mga makasalanan dahil sa mga tagapagturo ng mga kautusan. Dahil sa mga doktor, magpagaling ng sakit. Pero hindi naman niya binanghilyuan. Kamukha kami, pet healer. Bago kami manggamot, inaaralan namin sa Ebanghelyo para sa pagbabago. At dumadami na nga kami. Okay, marami na ang Union Espiritista. At marami na manggagamot. Tandaan nyo na pet healer kung tawagin. Pero galit pa rin ang Diyos. Dahil mga pinagaling namin, hindi pa rin nagbago yung iba. Kaya ganyan ako, diyan ko pinirmahan. Yung kamatayan ng tao, ayaw ko pinirmahan yan eh. Hindi ko akalain na ganito kagrabe ang napirmahan ko. Yung tinatawag ninyong COVID-19, yan ang palala ng Diyos na kamatayan ng maraming tao. Dahil pinapirma ako 1990s. Hindi ko akalain na yung COVID na yan ay darating at marami namatay dahil sa vaccine na yan na ginawa ninyo. Sabi, kaligtasan daw na sa katauhan ng baksin. Sabi nyo, vaccine, kaligtasan, lalong lumala ang sakit ng tao. Hanggang ngayon, daing ng daing sa akin yung mga taong nabaksinan dahil balik-balik ang kanilang sakit. Paano? Namatay na yung mga immune system nila. Pinatay ng baksin. So, ngayon, ito mga plano nyo to, Mr. President. Kaya hinikayat ko kayo na makipag-aral kayo sa Ebanghelyo sa akin eh. Para malinawan nyo lahat ng mga bagay na hindi maintindihan. Nahabag na ako sa Pilipino. Tandaan nyo ha. Sa dami na matay, lalo-lalo mga doktor, pinakikilaman ang mga pasyente na nununo, inindiksyonan kung ano sila saksak ng gamot.
lalong nangangamatay. Kaya marami kayong biktima sa ospital na lumipat sa akin at sila nagsumbong sa inyong ginagawa. Wala naman silang sakit na ganun kalala. Bakit? Yung operahin. Putol dito, putol doon. Lahat na puputulin nyo. Samantalang kami, kahit na ano sakit mo, walang mababawas sa iyong katawan. Babalik sa dati. Normal ang sakit dahil sa panggagamot na binigyan ng Diyos. Kay Jesucristo, nilipat sa amin yan, Mr. President. Kaya nahanap ng Diyos yung mga pinanggaling ko. O paano ko mababalikan eh? Matanda na ako. Na kailangan ay banalin ko sila lahat. Kaya ngayon, may makatulong na ako mga manggagamot at inaasinta ko sila na turuan lahat ng kanilang pinagagaling na magbalik loob na sa Diyos dahil ang sakit, Mr. President. Pagtawag lang ng Diyos sa akin yan. Pagtawag lang ng Diyos sa lahat ng tao para magbalik loob sa Diyos. Basahin mo nga, 9:12 ng Mateo. Pinakikialaman nyo kasi mga doktor, pati albularyo, nakikialam. Ang mahal pa naman na singil, medalyon lang, 5,000. 20,000. So, magtigil-tigil na kayo yan dahil yan ay ayaw ng Diyos. Ang tinanggap mo sa Diyos na walang bayad, ibigay mong walang bayad. Sabi ng Diyos yan. Tandaan nyo Kaya kayo naman nagpapabayad na suga pa sa pera. Magtigil na kayo dyan dahil kayo mismo kinagagalitan ng Diyos sa inyong malaswag ginagawa sa inyong mga pasyente. Yung kanina nga nabasa ko, 5,600 ang bayaran nila. May kasama pang ID. Hindi lang ngayon, noong pa ginagawa nila yan. Tandaan nyo. Sige, basahin. Datapwat nang ito'y marinig niya ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. O ano ibig sabihin yan? Habag ang ibig ko, hindi bayad. Situloy. Sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. O sige, pagtawag lang ng Diyos yan para magbalik loob sila sa Diyos, para sumamba sa Diyos na buhay. Ayaw ninyo. Dahil may pera kayo, kaya nyo magpa-doktor, hindi naman kayo ligtas sa mga doktor. Pag nangamatay kayo, reklamo kayo. Tandaan nyo Sa akin din naman kayo nagreklamo. Kawawa naman yun na mamatay. Mabuti may nakakarating sa akin. Naliligtas. Galing sa mga doktor lang dyan. Tandaan nyo Pagkatapos na maubos ang pera nila, ako na ang hanapin. Wala na silang pambayad. Dito na pupunta. Alright. Binigyan ko naman sila ng respeto. Ginala ko naman na kanilang mga paniniwala. At gumaling sila ayon sa kanilang paniniwala. Pero basahin nyo sa Biblia, Mr. President, nandyan kung saan sa Isaias na matanda na ako, hindi ko na alam kung saan ko nabasa ito. Pero banggitin ko sa harapan ninyo ang sabi ng Diyos, huwag mong sisirain ang lupa na ipinamana sa inyo ang Diyos. Yung bang operasyon, makakasira ba? Yung mga pagputol na pa, makasira ba? Tandaan niyo na, minana mo sa Diyos yung lupa na yan na katawan mo, huwag mong pasisira. Kaya manggamot si Jesus, walang putol-putol na pa, walang tanggal-tanggal na appendicitis, walang patanggal-tanggal na baga o anuman, magbalik sa normal. Tandaan nyo ang sitwasyon ng taong pinapagaling ng Diyos. So, alin na mas magaling sa inyo? Ang Diyos o tao? Kasi kami, kung walang Diyos sa amin, hindi ka makapagaling na anong masakit. Tandaan nyo Kaya lahat na pinagaling ko, milyon na kayo. Ako'y tao lang. Pangkaraniwang tao, hindi kayo gagaling kung walang Diyos sa akin na nagpagaling sa inyo. Dahil yun ang sabi niya, aking makita ang kanilang mga lakad, paggagalingin ko sila. Isaiah 57:18. Aking nakita ang kanyang mga lakad, at pagagalingin ko siya,
akin ding papatnubayan siya at bibigyan ko ng mga kaaliwan siya at ang kanyang nangananangis. Paano ka mapatnubayan kung hindi ka manatili sa paniniwala ng iyong sa inyo'y nagpagaling? Kamukha ni Jesus. Ano ang paniwala ni Jesus? Anong relihiyon ni Jesus? Hudyo. So, kung manatili ka sa panampalataya, Hudyo, papatnubayan ka ng Diyos. Sabi naman ng mga Katoliko daw si Jesus. Kasinungalingan yan. Pero So, sa Pedro, paano kayo mapatnubayan kung hindi kayo pasakop sa relihiyon ni Jesus na Hudyo? Na siya itong ginagawa namin. Kami nasasalig sa panampalatayang Hudyo. Dahil ang mga panampalatayang Hudyo, nasa kanila ang kalulatian at kapangyarihan ng Diyos. At ipinamana sa amin, kaming mga espiritista, kung tawagin, kasi kaming mga espiritista ay mananamba sa Espiritu Santo. Dahil yun ang gusto ni Jesus. Basahin, San Juan 4:22. sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Malinaw na ha. Huwag kayong makulit. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nauna. Ibig sabihin, ngayon na, huwag na kayong patumpik-tumpik. Magbago na kayo ng paniniwala. Kung walang Espiritu Santo sa inyo, umalis na kayo dyan, lumipad na kayo, at kayo'y kakalingain ng Diyos. Tandaan nyo yan, papandubayan niya kayo, at bibigyan pa kayo ng masaganang buhay, at matulog kayo, at walang mangliligalig sa inyo. Yan ang kanyang mga pangako. Basahin mo, dahil sa kwan, ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo, at ang mga Hudyo, saan sila sumasamba? Hindi ba sa Espiritu Santo? Tuloy mo. Ang Diyos, Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Sapagkat ang kaligtasan ay nagagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. so, iwasan nyo na pagsamba-samba sa marimulto, ha? Iwasan nyo at pagsamba-samba sa mga Diyos-Diyosan. Inuutusan lang po Ano sila. yung Diyos-Diyosan? Pilak at ginto. Inuutusan lang po sila ng mga pari. Trabaho. Yan ang mga Diyos-Diyosan. Pag Paano? hindi kayo magtrabaho kasi sisibagin kayo. Kaya pinagbibilinan ko kayo. Kayong lahat na departamento ng negosyo. Palayain nyo mga tao nyo para sumamba. Araw na linggo, ha? Dahil yan ang gusto ng Diyos. 6 na araw lang kayo gagawa. Huwag kayong gagawa ng araw na linggo. Sumamba kayo. At ang Diyos mismo, papatnubayan na tayo. Tandaan nyo, ha? Dahil yun ang sinabi niya, Deuteronomio 4:10. At yan ang ginanap ni Jesucristo. Sumasamba sila sa harapan ni Jesucristo bilang pastor ng lahat ng mga tao. At doon sila sumasamba sa harapan niya noong panahon niya. Dahil siya ang Panginoon sa araw ng Sabat. Pinapanginoon nila si Jesus sa araw ng Sabat. Dahil siya ang naghayag ng revelasyon mula sa langit. Na siya ang revelasyon ng Ama na ginagamit si Jesucristo. Tandaan nyo. Binaliwanag ko niya sa inyo eh. Hindi kayo maniwala. Sige, basahin. Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 10. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisahin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita, upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanila'y kabubuhay, sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. Noong panahon ni Jesus, nasaan ang Diyos nakakausap sa mga tao? Hindi ba nasa kay Jesus? At sinabi ni Jesus mismo ito, San Juan 14. San Juan, 14 Gs. hindi. 48. 12:48. Wala. Ang nagtatakwil sa akin ay ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya
ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya hahatol sa huling araw, sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nasa akin ay nagsugo sa akin, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. So malinaw ha, na no panahon ni Jesus sa araw ng Sabat, sumasa kanya ang Diyos at kasama ni Jesus na nangangaral ng Diyos sa harapan ng mga taong naniniwala sa kanya. Sa 1:14 din po, ganon. Sige, basahin. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumataan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. So, nung panahon ni Jesus, maliwanag na ang Diyos ang namamahala sa pananampalataya ni Jesucristo na Hudyo. Ang Diyos ang namamahala sa mga tao. Ang mga naniniwala kay Jesus na mga Hudyo ay ligtas sila lahat. Tapos sasabihin ng mga pare, ang Panginoon Jesucristo raw Katoliko at ang unang Papa ng Roma, si San Pedro. Maliwanag yung sinabi ni Jesus na mga bulaang propeta yan at magliligaw ng marami. Binalaan na nga sa katawan na huwag pailigaw kanino man. Ay paano nga ninyo malalaman ng tao nagsasalita ng totoo? Hindi naman kayo manghula. Dapat manghula kayo para malaman ninyo kung ang tao nagsasalita ninyo makadiyos o hindi. Yan ang tinuro ng mga apostol. O basahin 4:1 ng 1 Juan. Pag ang tao po kasi maganda yung mga bihis, kagaya ng mga pare. Juan Kapitulo 4, talatang 1. Parang pagandahan na lang ng damit eh. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyo subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. O ano yung sabihin yan? Bawat tao na nagsasabi na si Jesus ay nandito na sa sangkatawan ay makadiyos yan. Kung hindi, kamo kayo nagsasabi si Jesus ay darating pa lang, hinintay niyo ang pagdating ni Jesus, matagal lang nandito sa ibabang lupa. Gumagamit na ng tao at yan ang katotohanan. Pero kung sasabihin mo, hintay mo palang si Jesus mula sa langit, nagkakabali ka. Nandito na sa lupa at mayroon mga taong ginagamit. So, paniwalaan nyo ito dahil kung hindi padawalan, ayan na ang galit ng Diyos. Sinasabi ko na sa inyo, nagbibigay lang ako ng paalala para manumbalik kayo sa Diyos. Dahil kawawa naman mga tao na madadamay sa inyong mga kasalanan. Kaya sabi mismo ni Haring David, ituloy mo yung Hari, Kapitulo 2. Kaya kayo lahat ay matuto na ha. Magbago na kayo. Kailangan mag-aral kayo mabuti sa Ebanghelyo. Hanapin nyo yung mga pastor na magpapaliwanag sa inyo, ano mahusay. Kung wala kayong makita, lumapit kayo sa akin, ha? Sige, basahin. Awit, Kapitulo 2, talatang 6 hanggang 10. Gayon may inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion. Aking sasaysayin ng tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana. O yan, si Jesus. Paano ngayon masakop ni Jesus ang bansa? Wala naman naniwala kay Jesus. Ito mo. At ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakaari. Sila'y iyong babali ng isang pamalong bakal. Iyong dudurugin sila na parang isang sisidla ng magpapalyok. Ngayon nga'y magpakapantas kayo o kayong mga hari. Mga tuto kayo, kayong mga hukom sa lupa. Kasi,
Totoo ba yan na kayo mga hukom ay bulala? Maraming kaso na inyong pinababayaan. Kung sino makasalanan, siya pa nakaposisyon sa tungkulin. Ano kayong klaseng gobyerno? May batas ba kayo? Wala. O nasusulan ang batas ninyo? Hindi ba sinabi ng Biblia na huwag kang tatanggap ng suhol? Dahil ang suhol ay bubulagin niya ang mata ng mga nakikita ng krimen. Suhulan nyo lahat yan para hindi may singaw ang anomalya. Tama po pala sabi ni Tatay Eduardo Miranda na kung sino pa yung mga tulisan at magnanakaw, sila pa yung mga nakaupo. Totoo, yung hatol ni Miranda. Dahil ako rin, alam ko rin yan. Matagal na. Tandaan nyo So, hindi ko lang umiimik dahil di ako inuutosan ng Diyos. Ngayon lang, tandaan nyo So, panahon na ng pagbabago. Dahil yun ang turo ng Diyos sa mga propeta, lalo ni Levitico. Kung magbago tayo, mayroon tayong papalain. Malulubat ang pisel po natin. Tuloy na po natin to. Tapos na ito yung sa Jis. Sige. Kayo'y maglingkod sa Panginoon na may takot at magalak na may panginginig. Hagka ninyo ang anak, baka magalit siya at kayo'y mga pahamak sa daan. Sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab. Mapapalad ang nanganganlong sa kanya. Sino yung anak? Hindi ba si Jesus? Binigyan ba ninyo ng respeto? Ginalang ba ninyo ang kanyang pagka-Diyos bilang anak ng Diyos? So, saan siya naroon? Doon kayo tandaan nyo. Yan ang panalangin niya noong pang buhay siya. John 17:26 o 24. Yan ang idinalangin niya sa Ama. Na kung saan siya naroon, dumuho kayo. Ama, yaong mga binigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuhong kasama ko upang makita nila kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako yung inibig bago natatag ang sanglibutan. Saan naroon si Jesus ngayon? Nasa inyo ba? O nasa akin? Suriin nyo. Dahil yun nasabi ng Biblia, suriin nyo ang bawat espiritu kung sila ay sa Diyos. Baka po mamatay na. Ihuling na natin. Sige. Madidilim na Luban na ito cellphone namin. Itutuloy namin ito. Magbalik kami. Ito po yung uling mensahe. Zephanias Kapitulo 2. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. Kayo'y magpipisan o magpipisan o bansang walang kahihiyan. Bago ang pasya'y lumabas, bago parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo karawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa na nagsisigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay malilingid kayo sa karawan ng galit ng Panginoon. Yan, binalita namin sa inyo yung galit ng Panginoon. Isang lindol na malakas at bagyo, 3 sunod-sunod. Huwag mangyari Bago dumating yan, hanapin na raw ninyo siya para sa ganon. Pag napasakop kayo sa kanya, lulukuban daw niya kayo sa kanyang mga pakpak para walang mamatay. Alright. So, hanggang dito lang. Sana maunawaan nyo sinasabi ko. Sana maniwala na kayo bago mahuli ang lahat. Dahil yan sinabi niya sa amin. Sakala kayo magsisi. Pagpatay na kayo. Ito po yung huling mensahe pa ulit. Malakias Kapitulo 4, talatang 2. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak, at kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan. Yan lang ang matira. Yung mga takot sa Diyos, sila lang matira. Tandaan nyo. Yung mga walang takot. Patay lang yan. So, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na nakikinig ng mga tunay na aral ng ating pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan, papuri pasasalamat ay ating pong itinataas sa ating pong dakilang Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Sinabi pa rin niya yan kay Isaias, kung kayo maging masunurin, ay kakain kayo ng buti ng lupain. Yan po. Papurit pasasalamat sa lahat po ng mga banal na espiritu, mga